Virgo, hi! Welcome to Mr. Queen PH. Titingnan natin ang energies na inyong love life ngayong February 2026. So this is a general reading. Pwede kayong makarelate, pwedeng hindi. Just take what resonates. And another reminder, hindi ako magme-message or magpo-follow sa inyo para mag-offer ng services na mag-ingat kayo sa mga fake accounts and scammers na nagpapanggap na Mr. Queen PH. At kung hindi ka interesado sa love life mo, wag mo na tong panoorin. Okay, and may ubo kasi ako, so baka maubo ako habang nagre-read ha, pasensyahan nyo na. Okay, unahin natin mga singles na Virgo. What's the energy? Ibig sabihin wala kang katok, ka-text. Wala kang ka-connect. Single, as in wala. Okay, tinan natin. Baka merong kumatok sa bahay nyo. Gusto mo ba ng love life? Ganon. Tinan natin sa mga Virgo na singles. Uy, okay. Alam niyo yung iba sa inyo, napag-desisyonan nyo na maging single na muna. Oo. Although may mga nagkakaroon ng interest sa inyo or wants to connect with you, but you feel like you are not ready and you are focused on yourself. And also, kung may anak ka na or single parent, solo parent, focus ka sa mga anak mo. Pwede kasing conflicted ka ngayon sa sitwasyon mo and you realize na wala ka rin magiging time sa person na to and parang feeling mo it's not yet the time to have a relationship. Although may mga nagkakaroon ng interest, but kumbaga kino-consider mo rin kung worth it ba tong taong to. So I don't think na merong darating na worth it. Kung may nagkakaroon man ng interest, baka iba lang yung gusto nun. Okay? So, tinan natin mga in a relationship. So, ibig sabihin, may kakonect ka, meron kang, either may asawa ka, romantic partner, you are connecting with someone. Situationship. Okay? So, let's see, Virgo, what's the energy? Love life ngayong February para sa mga in a relationship. Oh. Okay, pati yung butiki. Nagre-react yung butiki. Okay. Yung iba sa inyo, pwedeng, ewan ko kung alam nyo to, the person that you're dealing with, pwedeng merong sinusuportahang ibang tao, pwedeng related sa kanya. Kaya lang kung halimbawa asawa nyo to, pwedeng itong person na to is helping yung parents niya or yung family niya. But there's this energy na parang may nangingialam sa inyong relationship. Lalo na kung may asawa kayo, like the in-laws. Oo, pwedeng isa yon sa napag-aawayan nyo or issue ninyo. Lalo na sa pera, lalo na sa mga decision sa bahay. Mahirap talaga makisama sa in-laws kasi hindi naman lahat okay. Hindi naman natin nilalahat, but may mga in-laws na mababait naman talaga, hindi nakikialam, but merong mga nakikialam talaga. So, yun yung challenge sa relationship na to. So, you may be dealing with an Aries or a Capricorn. Yeah, the Two of Swords. I think isa to sa mga pinag-aawayan nyo or issue ninyo. Parang meron ditong pinapapili. Kaya lang mahirap rin kasi yan na yung tipong, sino pipiliin mo? Ako ay pa-family mo. Tapos ano ba yan? Bakit papiliin mo ko? Siyempre wala akong pipiliin, di ba? Oo. Kaya lang kasi pag isang tao nag-asawa na, dapat ang focus na talaga sa asawa, sa family, di ba? Oo. Oo. Kasi pwedeng yung relationship niya sa family niya very strong. So, malaki talaga yung influence ng family sa kanya.
So, pag may mga issues, nakasumbong doon sa in-laws, tapos sa in-laws nagpapayo, ba't di kasi hiwalayin mo na yan? O, di ba ganun? Hiwalay agad. But, meron ditong feeling niya, merong malungkot eh. Malungkot dahil feeling niya hindi siya na-value or yung kanyang suggestions, yung kanyang voice ay hindi na-value sa relationship. Lalo na kung yung person na to is siya yung nakaasa. Siya yung codependent. So, let's say for example, ikaw, may asawa ka. Tapos yung asawa mo, siya yung provider, tapos ikaw sa bahay lang, ganun. So, meron ka mga gusto or gustong ayusin sa bahay or mga erase na concern, pero hindi mo siya magawa kasi alam mo yung feeling mo wala kang ambag, ganun. Pero malaki ambag mo, nasa bahay kaya marami kang ginagawa, di ba? Ito yung energy na sa pag tinignan ng ibang tao, mukhang masaya yung family, pero deep within, may nangyayaring issue sa bahay, sa family dynamics. 8 of Wands. This is a fast-moving energy. It seems also na maraming mga pag-uusap, ang mahirap kasi dito is ang kalaban is family, no? Yung family ng partner. So, pwedeng ikaw to na yung partner mo, kalaban ng family mo. Hindi gusto ng family mo. Or ikaw, hindi ka gusto ng family ng partner mo. Mahirap talaga yun. Okay, tumalon. Wait lang. So, merong spiritual awakening or realization. Yung iba sa inyo, pag nananaginip kayo na marami kayong mga messages, no? Pwedeng napapanaginipan nyo yung past situation ninyo. Or maaring meron kang iba sa inyo nananaginip ng something about the future or a situation na dapat nyong gawin para masolusyonan nyo yung nangyayari sa relationship ninyo. Meron din kasi ritong disharmony. Pero yung iba sa inyo, nagsistay kayo sa relationship kasi mahal nyo yung partner nyo. Regardless, no, kung may issue sa in-laws. Mahal nyo naman. Kaya lang, yun nga, mahirap talaga. Alam nyo, ang dito, strategy, excuse me, kailangan patibayin nyo yung relationship nyo with your partner. Kasi pag matibayan, mahirap yung buwagin, kahit mismo ng mga in-laws. Lalabas kayo, like, you enjoy each other's company. Pero syempre, case-to-case basis. Soulmate energy. Yeah, meron naman talagang love. Kung tipong hindi lang kayo pinakikialaman ng in-laws, this could have been a very happy relationship. Kasi, ang mahirap kasi yung nakikialam na in-laws na parang laging nakasulsol na. Yung tipong, meron nga dito gusto kang iwanan eh. Sabi na, iwanan ka na ng person mo kasi whatever. You're special, you're truly divine. I've never felt energy like yours before and I can't get enough. Mahal ka naman ng person mo. Must be an adrenaline rush because you set my heart on fire. No doubt you are the one and only I want to spend the rest of my lifetime with. O, diba? Ikaw pa rin. Meron mang pangingialam ang in-laws. At the end of the day, ikaw pa rin yung magwawagi kasi ikaw yung asawa. Ganun lang yun. Kaya patibayin mo ang relationship ninyong dalawa.
imbis na kalabanin mo siya, mas lalo mo siyang, ano, kaibiganin. Hindi, mas lalo mong patibayin yung relationship ninyo. 'Di ba? Emotional intimacy, I'm afraid to truly open up to you. Being raw and authentic with my emotion is something I'm still working on. Pwede kasing, yung iba, lalo na kung bago pa lang yung relationship ninyo, lalo na kung sa mag-asawa, no? Siyempre nahihiya pa yan na mag-raise ng concern pagdating sa in-laws. Oo, kasi baka masamain ng other person. I think naman depende kasi yan kung paano mo sasabihin. Sabihin mo sa paraan na maiintindihan niya. Pero magsimula ka doon sa pagkakaroon ninyo ng mas tibay at solid na relationship. Para walang makabuwag kahit pamilya pa yan. 'Di ba? So, that is your reading, Virgo. Thank you so much. See you again.